Yo, kamusta kayo mga friends ko malulupit? Hi! Today is Saturday at wala na naman tayong pasok. Makakapagliwaliw na naman tayo ngayong araw. So ngayong araw ulit nakailang ngayong araw na agad ako. So ngayong araw nga pala mga friends ay pumunta akong Kalatagan at may schedule din kami ng pagpapa-adjust ng braces. Ngayon nga pala kaya ako'y naririnig sa sinisian, inatid ko ang aking kapatid muna bago ako dumiretso, no? So may gusto nga pala akong ibahagi sa inyo ngayong araw. Ito po ay para sa mga beginners na magmumotor, no? Gusto matutong magmotor, babago pa lang sa pagmumotor and gustong madagdagan ang knowledge or gusto nilang magkaroon ng ibang insight sa ibang nagmumotor. So ang gusto ko lang i-share sa inyo is yung proper handling ng ating manibela. Alam po naman natin na critical ang pag-handle sa manibela kasi andyan nakasalalay yung ating safety as well. Maraming factor ng ating safety. Una, preno. Pangalawa is yung throttle habit o paano ka humawak sa throttle. Tapos yung pangatlo naman is paghawak natin sa manibela. Mga friends, marami ako nakikita sa YouTube at saka sa Facebook mga nagmamotor. Minsan kasi yung iba nagmamotovlog and beginner lang din sa pagmamotor. May nakita ako nagmamotor siya. So automatic yung gamit niya. So wala namang problema kung automatic o manual. Pero nakita ko yung handling niya ng motor, nakaganyan siya. Yan. Sagad-sagad dito. Tapos yung gamit niya sa preno is ito lang daliring ito. Yan, middle finger. Nakaganyan siya. Kung sa kanya, komportable siya, malaki po yung risk noon. Kahit sabihin mo kaya mong pigain ang preno mo ng isang daliri lang, pagka yan nakabitaw, baka magdire-diretso ka. So nakita ko siya, liliko siya nagmamaniobra. Tapos isang daliri lang yung gamit. Yan, nakaganyan lang. Tapos pagpiga niya ng preno, hindi niya na-control ang kanyang kamay. So anong nangyari? Nakapreno siya, pero yung silinyador niya nasa 3,000, 2,000, 3,000 RPM. So parang naglalaban, kumbaga, naglalaban yung preno tsaka yung silinyador. If ever na nabitawan niya yung preno, saan siya pupulutin, di ba? Yun yung danger na isang daliri lang yung ginagamit pag preno. Kasi hindi talaga siya advisable. So lagi nating isip na minimum na daliri is 2 ang nakalagay sa preno, no? Para if ever nga na mga ganong sudden brakes at kailangan mo magmaniobra is kayang-kaya mong pigain ng preno mo nang hindi ka sasablay. Marami kasi mga nagdadrive na isa lang yung ginagamit na daliri, which is kung kaya naman nila, okay lang naman. Pero kung babago ka tapos isang daliring ginagamit, parang delikado talaga yun mga friends. Tapos marami din ako nakikita mga friends na sagad dito yung easily yung pagkawak niya sila sa silinyador. Yan, ganyan. Nakaganyan sila. So hindi ko naman po sila yung parang dinidegrade. So isa po yun sa danger ng paghawak din sa manibela. Kasi kahit naman siguro hindi big bike, kung hindi tumataas ng 100 km per hour, kapag dikit na dikit dyan yung iyong daliri, may tendency na mangalay ka pagdating ng ilang oras na pagbabiyahe, may tendency na mangalay ka dyan. Kasi yung ganito mo, anong tawag dito, ito basta ito, yung ganyan mo, persado yan na sinisiksik yung sarili dun sa silinyador. Tapos may instance pa na sobrang higpit ng kapit mo sa silinyador, no? Sa handlebar na lang pala ang tawag natin. May instance nga na sobrang higpit ng kapit mo sa handlebar, mangangalay ka. Kapag ka naglo-long ride ka,
o kaya malayo yung pinupuntahan mo, bumabiyahe ka paghapon, nagdi-deliver, ganyan, mangangalay ang kamay mo, mapapagod. So kusa na rin yan susuko mga friends, kaya wag nyong gagawin yung sagad na sagad kayo dito. Pero kung malapit lang na pupuntahan nyo, why not, diba? Okay lang. Pero kung kayo magta-travel lang 2 hanggang 4 na oras, 6 na oras, tapos nakaganyan kayo, grabe ipapagod ng kamay nyo dyan. Ito nga pala yung orientation ng aking kamay kapag ako'y nagdadrive. So hindi ko naman sinasabi nagayahin nyo yung aking pagdadrive. So tips lang naman to, disclaimer lang po, sineshare ko lang po yung aking experience. Experience and knowledge and opinion. Yan, magkakasama na yun, experience, knowledge, tsaka opinion. So ang orientation po ng aking kamay is nakaganyan. Yan. So relax na relax po ang aking kamay dyan, nakaabang sa clutch, nakaabang sa preno. Ganyan po lagi ang posisyon ng aking kamay. O kung minsan makaganto ang aking kamay, kasi hindi ko naman kailangan gumamit ng clutch, lalo na kapag luwag na luwag yung daan. Kagaya nito, pwede na ako nakaganyan lang, hindi ko na kailangan gumamit ng clutch, diba? So relax na relax lang kamay ko, and pati yung siko ko relax, ang braso ko relax, ganyan lang. Talagang kalma ka lang pag nagdadrive. Hindi mo naman kailangang sobrang higpitan yung kapit sa manibela Ang mahalaga, may iliko mo siya ng maayos, may inabigate mo siya ng maayos. Pero syempre kapag titigil ka doon, pwede mo siyang higpitan ng kapit, kasi may chance na baka pag may emergency na nangyari, magkamali ka, diba? Ganun. Isa rin yun sa natutunan ko sa pagdadrive. So, although hindi pa naman ako nakakahawak ng big bike, pero most of the napapanood kong video sa YouTube is yung pagwiggle ng mga big bike, yung aksidente ng big bike. So yun yung tinatawag na death grip. Ito yung nakaganyan. Pagdating sa big bike, ewan ko lang kung applicable siya dito sa small bikes, pero hindi naman siguro masyado, kasi small bikes naman hindi naman tumatakbo ng halos 100 hanggang 200 kilometers per hour So yung death grip is applicable lang naman siguro sa big bike. Pero kung may na-experience kayo sa motor nyo na pag nakaganyan kayo is nagwiwigil-wigil ang manibela kapag medyo makataas na yung speed nyo, so delikado po yun. Baka kung saan kayo pulutin nun. Kaya ako, kahit sabihin na mabagal lang yung motor ko, nakaganito pa rin ako, kasi mas madali pong kontrolin pagka medyo magkalayo yung inyong kamay kapag nagdadrive. Mas madali siyang kontrolin, mas madaling pigilan, ganyan. Kapag if ever na kumakabig siya, mas madali siyang pigilan pag magwiwigil, kasi same thought lang din naman yan sa sa mga bike. So dati may bike ako na maigsi lang yung handlebar, siguro mas maigsi pa dito. Tapos nakagamit ako ng bike na mahaba yung handlebar, halos andito na, yan, ganyan. Yan, nakaganyan. So mas madali po talagang kontrolin yung mas malayo. Yan, kaya kaso medyo nakakangalay din pagdating sa bike. Pero pag dito naman, yan, okay lang naman yan, nakaganito ka yan. Tsaka relax mo lang yung kamay mo, huwag mo masyadong pisilin ng manibela, tamang resting lang. Kasi basta nakapatong dyan ng kamay mo, nakaganyan, titining naman kasi yung motor mo. Hindi siya basta-basta lilikong ganon, hindi siya basta-basta liliko dito, liliko dyan, ganyan. Basta nakapatong dyan yung kamay mo, okay na yan. Hindi naman ako pro. Pero pwede nyo rin siyang gamitin as a beginner, ganon. Pag-aralan nyo lang, practicein nyo lang. So yun, relax lang lagi, huwag kayo matense kapag nagdadrive. Kasi pag natetense yung ating pag tensionado yung ating katawan, mas prone tayo sa aksidente. Yun lang po, konting tips sa pagmamotor. So kung nagustuhan nyo tong content na to at gusto nyo pang makakita ng mga ganitong content, visit nyo lang yung aking channel, and huwag nyo kakalimutan mag-subscribe kung bago ka pa lang dito. At sa mga ating mga friends dyan na matagal nang nakasubaybay, maraming salamat po. So yun, may konti lang akong paalala mga friends, na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace out.